Nako, ano ba ito? Ano ba yan? Pakulo? Pananakot? O kung ano man? Well, ang aking pong tinutukoy itong lumalabas sa social media. Ako natatawa ako dyan. Pero ako hindi ako naniniwala dyan eh. Yung issue na si Kibuloy daw po ay wala na. Si Apollo Kibuloy, yung kinasuhan ng child abuse, sexual harassment before RTC, Regional Trial Court ng Pasig at saka Davao. By the way, ililipat na nga dito sa Maynila dahil meron ng Supreme Court order na ilipat sa Manila ang paglilitis ng kaso sa di umano'y sexual harassment. Ngayon, nakaraang weekend, ilang araw na pinag-usapang wala na daw si Kibuloy. Pagkatapos ng ilang buwan na pagtatago, ngayon pinapalabas nila wala na. Ano, wala ng buhay o wala ng kabuhay-buhay or wala ng magawa kung hindi gimmick na lang ito. Sino naman nagpakalat niya? Anong gusto niyong palabasin? Ako hindi ako naniniwala dyan. Ako naniniwala akong buhay na buhay si Kibuloy. Kung nasan man siya, hindi ko alam. Pero hindi ako naniniwalang wala na siya. Maaring gimmick lang yan para lang ma-justify na, oh, nawala, tapos nabuhay ulit. Wow! Pinaglululoko yung tao. Or pinapalabas naman ng iba para lang pag-usapan. O pwedeng paawa. Daming gimmick, no? Ako hindi. Hindi ako naniniwala dyan. Maliban lang kung ipakita nila na talagang wala ng buhay. Ayun. Kung ano man pang maraan. Pero yung ganito na sa social media, pinapalabas na wala na si Kibuloy. O, nasa kabilang buhay na kung ano. Ingat tayo dyan. Ang alam ko, buhay na buhay yung mga kaso. Dito at sa Amerika. Buhay na buhay din ang mga warrant of arrest. Kaya naniniwala akong buhay na buhay pa si Kibuloy. Hindi yan mawawala. Maniwala kayo. Nandyan lang yan, nagtatago lang yan. Maaari nandito, nasa abroad. Pero malabo yung abroad eh, kasi hindi nga makakabiyahe yan eh. Ano makakabiyahe? Hinahanap yan ng FBI. Di ba? Eh sa abroad, mas madali yung mahuli yan. Dito nga, mahirap mahuli. Baka nandyan lang yan sa Davao. Pinapalabas lang nila. Kasi nga po, wanted na sa mga kasong qualified human trafficking, non-bailable offense sa Pasig Regional Trial Court. At yung kasong ililipat dito sa Maynila, especially sa Quezon City Regional Trial Court na galing sa Davao. Ang order ng Korte, Korte Suprema, Supreme Court, i-transfer lahat ng kaso. Dahil na-justify nga ng Department of Justice kung gaano kahalagang i-transfer ang paglilitis ng kaso dito sa Maynila sa halip sa Davao. Meron pa yata silang motion for consideration. Ewan ko ano mangyayari. Abangan natin kung anong gagawin ng Korte Suprema. Pero ngayon, nagulit nga ako. 2 araw, 3 araw na pinag-uusapan sa social media. Pero ulit, ako, hindi ako naniniwala dyan. Hangad ko pa rin na, siyempre, si Kibuloy ay buhay at humarap sa paglilitis. Para naman kanyang maipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi ako tinuturing ko pa rin po yung kaibigan eh. Hindi man niya ako ituturing na kaibigan, pero ang tingin ko sa kanya, kaibigan ko pa rin. Kaya ang advice ko lagi ay sumunod sa rule of law, due process. Lumabas siya, harapin ang kaso, humarap sa trial para mabigyan siya ng pagkakataon. Kasi pag hindi siya humarap sa trial, hindi niya nakuha, hindi niya magagamit ang kanyang panahon, pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Dahil hindi niya may pagtatanggol ang kanyang sarili ng katatago ng katatago. Dahil court order yung warrant of arrest. Pero kung haharap siya sa trial, harapin niya kung ano ang mga desisyon ng korte, mas okay. Mas kapal paniwala. Mas ibig sabihin, magkakaroon ng kaliwanagan kaysa katatago. Tapos ngayon papalabasin. Sino ba nagpakulo niyan? Saan pa nanggaling yung balitang yan? Ha? Masamang balita yan eh. Pero ako naman, sa akin masamang balita yan kasi nga hindi totoo. Ako naniniwala, inuulit ko, hindi totoo na si Kibuloy ay wala na. Nandyan lang yan. Kung sino man ang gumimik, gumawa ng paraan, or nagpalabas nito para pag-usapan, ay napakamaling publicity niyan. Maling publicity yan. Okay? Ang alam ko, hinahanap pa rin siya ng mga otoridad kasi nga may mga warrant of arrest. Buhay na buhay ang kaso dahil buhay na buhay ang mga alleged victim o complainant before court here in the Philippines at kahit sa Estados Unidos. Yun po yun. Maaring nakapatong-patong ang kaso. Ako, personally, sa aking assessment at opinion, malamang stress na stress yan. Kasi kilala ko yan eh.
Madaling ma-stress yan si Kibuloy. Magka may problema. Naalala ko nung araw na may problema yan kay Duterte. Hindi daw siya makatulog, hindi daw siya makakain. Susumbong sa akin na hindi daw, ganun ang sama daw na, basta mapakaramdam niya. Ganyan po yan. Kaya ngayon, alam ko, stress na stress yan. Kasi napakahirap nung dati malaya ka nakakabiyahe kahit saan. Nagagawa mo kung saan ka magpunta. Tapos ngayon, biglang limitado na ang galaw dahil nga kasi may warrant of arrest. So talagang nakaka-stress yan. Yan ang tingin ko. Stress yan. Pero yung sinasabi nilang wala na, kaduda-duda yun. Malamang publicity lang yan para mapag-usapan sa kung ano at kung sino ang gumimik or nasa likod nitong isyong ito. Kung ito ay may nagpalutang ng isyo para pag-usapan kung ano, maling publicity. Maling isyong gamitin yan or yan ay ihayag para pag-usapan. Maling strategy. Ang kaso hindi nakukuha sa drama. Ang kaso hindi nakukuha sa gimmick. Ang kaso, dokumento ang pinagbabasihan. Sa kaso, trial. Ebidensya laban sa ebidensya, testigo laban sa testigo. Yan ang kailangang paghandaan nila sa korte. Kaya kung sino man nga, inuulit ko, kung sino man po ang nasa likod ng gimmick na ito, ay maling publicity yan. Lalo lang po ang mga tao hindi maniniwala. Unless inyong ipakita ang prueba or pagpapatunay na talagang wala na siya. Kung ano man yung ebidensyang pwedeng makumbisi yung tao, ilang tayo maniniwala. Pero ngayon, never. Hindi po ka naniniwala dyan. Buhay yan. Nagtatago lang. Buhay yan at siguro nagre-relax somewhere. Hindi natin alam. Okay? Ingat lang po. Kaya pati yung mga vloggers, mga mamamayan, maging maingat po kayo. Maraming gimmick sa mga panahong ito. Maniwala tayo sa kung merong pagpapatunay, ebidensya, o kung ano. Huwag maniwala sa mga maaaring ano man ang nasa likod ng galawan dahil yan ay nakaka-stress lang. Okay? Ang sarap ng buhay di ba? Rule of law, harapin na lang sa korte para mas okay. Malayang maipagtanggol ang sarili dahil yan naman ang policy ng gobyerno, rule of law. Imbestigahan pag may problema, pag may ebidensya, kasuhan, then korte ang magpasya. After trial, alamin natin kung ano mangyari. Ganon. Hindi pwedeng taguan, hindi pwedeng takutan, hindi pwedeng gimmick, hindi pwedeng publicity, dahil ang korte walang pakialam sa media. Sa social media, lalo tigit. Ebidensya, tulad na sinabi ko, ang basihan bago maging guilty or acquittal ang isang akusado. Sa ngayon, lahat sila ay naghahanap ng katarungan. Ang mga di umano'y biktima naghahanap ng hustisya. Ang akusado na si Kibuloy naghahanap din ng hustisya. Kaya dapat rule of law, due process. Yan ang demokrasya at paghahanap ng tamang hustisya. Tama na ang gimmick. Lumang tugtugin na yan kung sino man ang nasa likod nito.